lagi nga po nilang kinukumpara, no, si PBBM at si Duterte, no? So, eto po mga kaibigan, yung description po ng ating live ngayon ay eto, babasahin ko Dito mo makikita, kung sino ang may tunay na malasakit. Nag-research ako ng old video tungkol sa pag-response ni Duterte sa bagyong Odette at nakakatawa na nalaman ko, biruin mo, tarpaulin at puno ng nasirang niyog ang binigay ni Duterte para daw may pangtapal sa mga bahay at may masilungan ng mga tao. At take note, 5K lang ang binigay niya sa mga nasalanta. Pero ngayon kay PBBM, may bagong yero, kahoy, bagong plywood at mga pako at 10K each ang binigay ni PBBM. Pero pinipintasan pa ng mga DD sheets. So ano ba ang mas maganda, mga kaibigan? Yung tarpaulin at puno ng niyog ni Duterte o yung bagong yero, plywood, kahoy at mga pako na bigay ni PBBM? Di ba mas maganda at desente ang bigay ni PBBM? At alin yung mas maraming mabibili? Yung 5K ni Duterte o yung 10K na binigay ni PBBM? So kung kayo ang tatanungin ko, ano ang mas gusto nyo? Yung binigyan kayo ng ni Duterte ng tarpaulin at mga nasirang niyog para daw may pangtapal sa inyong mga bahay? Para meron kayong masilungan? O mas gugustuhin nyo ba yung binigay ng ating Pangulo ngayon na bagong yero, bagong plywood, bagong kahoy at mga pako at 10K? Ano mas gusto niyo? Pili kayo. Kung ako papipiliin, mas gusto ko na yung bigay ni PBBM, di ba? Kaysa bigay ni Duterte. Syempre, kailangan meron tayong ebidensya, no? Hindi pwedeng magsasalita lang tayo dito tapos wala tayong ebidensya, no? Ipapanood ko sa inyo ang ating ebidensya. Pero bago ang lahat, paki-like nyo muna at paki-share nyo na rin para nang sa ganon makita at mapanood din ng mga DD sheets kung gaano kagaling yung kanilang Duterte, no? Kung gaano kagaling yung si Duterte, no? Sa pag-response. At take note, mga kaibigan, sa panahon din ni Duterte, palpak din ang namamahala sa Pag-asa. Bakit? Mamaya makikita nyo, Okay. So, ipapalabas ko sa inyo. Pagkatapos nating ipalabas ko, komentuhan natin, mga kaibigan, no? So, bakit natin to ginagawa? Sasabihin ng ibang DD sheets, bakit nyo binabalik yung mga luma? Syempre, babalik natin. Dahil kinukumpara nyo ngayon mga kaibigan, di ba? Pabalik-balik sa newsfeed ko yung post ng mga DD sheets na namigay si PBBM ng yero, ng plywood. Pinupulaan nila. Kasi para lang daw sa bahay ng aso. Samantalang eto yung ni-research ko, matindi pala si Duterte. So, tingnan niyo mga kaibigan hindi ko na patatagalin. I-share niyo ito sa inyong mga kapitbahay, mga kaibigan, na mga DD sheets para malaman din nila kung ano ang nangyari sa panahon ni Duterte, no? Kasi wala po silang alam. At ito na po ang hinihintay ng mga nasalanta. Nag-abiso na mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na mamimigay ang pamahalaan ng 5,000 pisong ayuda sa kada pamilyang naapektuhan ng bagyong Odette. Saglit, magkano? 5,000 pisong ayuda. 5,000. Ilan po ang binigay ni PBBM? 10K. 10,000 po ang pinamigay ni PBBM sa mga pamilya na nabiktima. Diba? Doon pa lang Duterte, 5,000 lang. Ano ang magagawa sa 5,000? Si PBBM, 10K. Tuloy natin Sa pagdarawa ang dahigog ng pamahalaan, kahit pa sinabi ng Pangulo noong mga nagkaraang araw na said na ang pondo dahil sa COVID-19 response. Saglit. Una mga kaibigan, kita nyo nag-alibay siya na parang gusto niyang sabihin na yun lang ang kayang ibigay, 5,000 kasi said na daw mga kaibigan yung dahil daw sa COVID-19 response. Pero maraming mga analyst, maraming mga political analyst at mga tao na marunong mga kaibigan magkwenta, no? Maging tayo kinuwenta natin yan Ilan lang, magkano lang ang nagasto sa COVID-19 response. Marami pa, trilyon-trilyon pa mga kaibigan, ang pera na hahanapin natin kung nasaan napunta. Kasi hindi naman naubos ang COVID-19 yung pera na trilyones, di ba? Remember, mga kaibigan, pagbaba ni Duterte sa pwesto, 13 trilyon.
umabot sa 13 trillion ang utang ng Pilipinas. Plus, nagbenta pa siya ng 49 tons of gold, di ba? O, paano sasabihin na wala ng pera, di ba? So, alibay na lang yan. Okay, tuloy natin ha. Na humugot sila ng pera mula sa ilang proyekto ng pamahalaan. Pinabibili rin ng Pangulo si Interior Secretary Eduardo Año ng tarpaulin o kaya ng mga puno ng niyog na bumagsak lalo na sa Siargao para maging pansamantala raw na pantapal sa mga bahay na nasira. Kasabay niya sa isip ng Pangulo ang Tarpaulin at mga niyog na nasira, pinabibili si Anyo. Pansamantala. Samantalang si PBBM, yung pansamantala ni PBBM ay bagong yero, bagong plywood, bagong kahoy, at mga pako, talagang pangbahay. Pero si Duterte, yung pansamantala niya, pangbaboy. Nakakatawa, di ba, mga kababayan? Nakakatawa talaga, hindi ko mapigilan ng pagtawa. Biruin mo, ininsulto ni Duterte ang mga nasalanta ng bagyong Odette. Ganon na nga ang itsura. Kita niyo mga kaibigan, no? Wala na silang bahay. Talagang na whitewash. Talagang parang dinaanan ng talagang grabe tidal wave, di ba mga kababayan, no? Kita niyo naman, pero eto, ininsulto ni Duterte ang mga tao na para bang pinapatayo lang sila ng baboy, kawan ng baboy, mga kababayan, nabibigyan lang sila ng tarpaulin. Tarpaulin, at saka puno, yung mga puno daw ng niyog na nabali o natumba nung panahon ng Odette, pinabibili si Anyo at saka ng mga tarpaulin para ibigay sa mga tao. Mga guys, di ba kayo nakakatawa? Nakakatawa, di ba? Nakakainis. Yung mga tao, ginawang baboy. Wala na, mga didi shits, pagtanggol niyo yung tatay niyo. Mga didi shits, mga didi shits, sige, pagtanggol niyo yung tatay niyo. Hindi ko talaga maiwasan talaga ang Guys, sorry mga nanonood sa akin. Hindi ko talaga maiwasan ang pagtawa. Biruin mo ba guys ha? Marami pa to. Nag-uumpisa pa lang tayo. Kita niyo mga kaibigan, no? Oh, pagkatapos ngayon, ang ganda ng tawa mo, Alvin Rich. Gusto ko para sa mga didi shoots. Salamat po. Ang lakas po ng asar po. Nakakatawa, di ba? Yun bang tipong nilalait nila si PBBM na parang nagbigay lang daw ng bahay ng aso kasi nagbigay ng bagong yero, nagbigay ng bagong plywood, bagong kahoy, tapos mga pako. So nilalait nila yun, tsaka yung 10K ni PBBM, nilalait nila. Pero eto sila mga kababayan, merong ebidensya na nagpapabili si Duterte ng tarpaulin. Tarpaulin talaga. Tarpaulin ang pinapabili. At saka, yung bilhin daw yung mga niyog na natumba. At yun ang ibigay sa mga nasalanta ng Odette para daw meron silang pangtapal sa kanilang bahay. Ulitin natin. Diyos ko, nag-uumpisa pa lang tayo nito. Ulitin natin. Diyos ko, matatapos ba ako nito? Hindi ko mapigilan ng pagtawa.
Ulitin natin ha. Ayun na, ayun na. Okay, ulitin natin guys ha. Grabe, nakakahiya na to. Kahiyaan na talaga to mga guys. Ulitin natin. Doon sa mga bagong dating ha, baka hindi nyo alam bakit ako tawa ng tawa. Okay, ulitin natin. Uy no, ayan. Dali guys ha. Ayan, ito. Ito na po ang hinihintay ng mga nasalanta. Nag-abiso na mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na mamimigay ang pamahalaan ng 5,000 pisong ayuda sa kada pamilyang naapektuhan ng bagyong Odette. Sapat na raw ang nalingkong ng pamahalaan kahit pa sinabi ng Pangulo noong mga nagkaraang araw. Oh, take note ha, 5,000 lang si PBBM 10K. Una na rin sinabi ng Malacanang na humugot sila ng pera mula sa ilang proyekto ng pamahalaan. Pinabibili rin ng Pangulo si Interior Secretary Eduardo Año ng tarpaulin o kaya ng mga puno ng niyog na bumagsak lalo na sa Siargao para maging pansamantala raw na pantapal sa... Tarpaulin. Tarpaulin. Pinapabili ng si Anyo ng tarpaulin at saka yung mga nasirang mga niyog. Para ibigay sa mga nasalanta ng Odette, pangtapal sa bahay nila para meron masilungan. Ridiculous. Diyos ko. Diyos ko mga kababayan, ganyan ba? Ganyan ba yung Pangulo niyo? Ayoko na nga tumawa, may nakakakita sa akin para sabihin na sisiraan ng bait. Okay guys, seryoso na tayo. Seryoso na tayo, seryoso. Sa totoo lang, bawal sa akin ang masyadong extreme emotions, bawal sa akin sobrang tawa. So, kailangan kong pigilan ang aking emosyon, pigilan ang aking pagtawa, no? Okay, so mga guys, eto ha. Anong masasabi niyo mga DD Sheets? Oh, tatay niyo, nagpapabili kay Anyo ng tarpaulin at saka ng mga niyog na yung mga puno ng niyog na natumba at yan ang ipamimigay niya sa mga nasalanta ng Odette. Tama ba yan? Insulto yan sa mga tao. Sa laki ba naman ng pera na inutang mo, ang umalis ka nga, di ba, ng pagbaba mo, 13 trilyon ang utang ng Pilipinas, pagbaba mo. Sana man lang binigyan mo man lang sila ng disente na yero, plywood, kahoy, mga pako. Diyos mio, tarpaulin talaga ang binigay mo, tarpaulin. Pagkatapos mga niyog na, na natumba. Diyos mio, anong gagawin doon ng mga tao? Take note, mga niyog na natumba. Diyos mio, dadalhin pa yan sa hardware. Hardware. Yung taga-kinis. Diyos mio, papahirapan mo pa yung mga tao. Tapos tarpaulin, ano gagawin mo sa tarpaulin? Yun lang. Tapos 5K. Saan mapupunta ang 5K? Grabe si Duterte, mga kaibigan. Ang lala ni Duterte. Napakakurakot ni Duterte. Yan lang talaga ang kaya mong ibigay sa mamamayang Pilipino. Napakarami mong budget. Ang laki-laki ng confidential funds mo, 4.5 billion ang confidential funds mo. Sana man lang, nagbigay ka man lang, no, from the office of the president. Pero hindi mo ginawa. Anong klase kang presidente? Wala kang malasakit sa mamamayang Pilipino. Ano? Wala kang malasakit. Di ba? Oh, mga DD Sheets, yan ang tatay nyo. Walang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Ang tingin niya sa mga tao, mga baboy, nabibigyan lang niya ng tarpaulin, di ba? Para daw may masilungan. Ikaw kaya ang bigyan ng ganyan. Anong masasabi mo, ha? Ikaw kaya ang nasalanta ng bagyo, na wala ng bahay, bigyan ka ng tarpaulin, bigyan ka ng mga puno ng niyog na natumba. Tingnan ko kung ano ang mararamdaman mo. Puso mo, Dutae, napakawalang puso mo talaga, di ba? Oh, mga kababayan, tuloy natin ha. Hindi na ako tatawa guys kasi may dumaang dalawang babae siguro, nakatingin sa akin siguro sabi na, ano ba ito, babaliw na.
Hindi nila alam na talagang nakakatawa yung aking yung ating pinapanood. Okay, no? Tuloy natin. Tuloy natin ha. At take note, naninisi siya. Lahat sinisisi niya ha. Lahat sinisisi. Take note ha, take note. Guys, hindi ganito si Pangulong Marcos, di ba? Si PBBM, hindi ganito. Kahit kailan, si PBBM po ay hindi nanisi ng tao. Di ba? Yan po ang pagkakaiba kay Duterte at kay PBBM, di ba? Okay. Wait. Tuloy natin. Ayan. Sila man ang final Yan. order sa Hindi nyo masyadong marinig, no? origin. Sinisisi niya dito. Ang hina kasi ng cellphone na to eh. Sinisisi niya dito mga guys, ang Kongreso. If they want to. Ay, hindi nyo masyado marinig. So, mamaya ang gagawin ko mga guys, i-ano ko to, tapos ipopost ko, tapos panoorin nyo na lang ha, para mapanood nyo. Okay, kikwento ko na lang sa inyo kung anong nangyari dito sa ano na to. Sinisisi po niya dito ang Kongreso, no? Ang Kongreso daw mga kaibigan, ang sabi niya dito, inutil daw kasi mga kaibigan, yung batas daw. Dahil daw sa batas, no, na ginawa daw ng Kongreso mga kababayan, ay late daw ang kanyang pagdideklara ng state of the calamity. Late daw ang pagdideklara niya dahil daw sa batas na ginawa ng Kongreso. Kita nyo? Nanisi pa sa Kongreso. Sa panahon ba ngayon ni PBBM, nanisi ba siya? Di ba hindi? At di ba napakabilis ni PBBM magdeklara ng state of calamity? Bakit hindi alam ni Duterte, mga kaibigan, bakit late siya magdeklara ng state of calamity? Kasi nga, natutulog siya. Ang mga tao, nagkakandara pa na, ang mga tao ay talaga namang nag-i-evacuate na, ang mga mayor, nag-aantay ng order, pero si Duterte natutulog. Diba, pinost ko nga dito mismo sa Facebook ko, mga kaibigan, yung tumawag yung mayor ng Marikina, si Teodoro, diba? Nagtatanong. Pagkatapos, etong si Harry Roque, anong sagot ni Harry Roque? Sabi niya kay Teodoro, kayo mag-alala dahil ang Pangulo po ay safe dito, mahimbing na natutulog sa Malacanang. Sinabi ni Roque yan. Nandito sa post ko yan, sa Facebook ko. Sinabi ni Roque yan, mga kaibigan. Kaya si Duterte, palagi pong late ang kanyang pronouncement. At anong ginawa na lang ni Teodoro ng Marikina? Siya na mismo, hindi na siya nag-antay ng directive from Malacanang. Siya na mismo ang deklara ng state of calamity. See? So ngayon mga kaibigan, si Duterte sinisisi ang Congress. Kasi daw yung ginawa daw ng Congress na batas inutil. Kasi daw marami pa daw pasikot-sikot, kaya daw late daw siya na nagdeklara ng state of calamity. Di ba? Yan si Duterte, mga kaibigan. At hindi lang yan, mga kaibigan, nagre-reklamo ang taong bayan dahil ilang araw na daw, wala daw silang ayuda. Yan. Papakita ko sa inyo, Sa pag-asa dahil huli na raw silang naabisuhan tungkol sa bagyo. Pati ito mga guys, ang pag-asa sa panahon ni Duterte ay ganun din mga kaibigan, no? Hindi po nag-aabiso kaagad, no? So ito pa. Mga canned goods, kahit mga dilata lang yan, laking tulong na rin po yan sana kung mayroong pantay-pantay ang pagbigay. Hindi kisyo may pera ka, mayaman ka o ano. Wala yan, lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo eh. Waya ka. Ingani ko bang basta sakali makakuha kong bugas. Paliwanag naman ni Mayor Ernesto Matugas. Diba? Guys, ipopost ko to para makita nyo. Nagre-reklamo ang mga tao. Ilang araw na daw, wala daw silang ayuda. Diba? Yan ang problema mga kaibigan. Samantala ngayon sa panahon ni PBBM, bakit nagkakaroon agad ang mga tao ng ayuda? Bakit kapag may kalamidad, andyan agad ang ayuda ng mga tao na nasalanta? Bakit?
Kasi sa panahon ngayon ni PBBM, hindi po inaasa ni PBBM na ang DSWD lang ang mamigay. Si PBBM po hands-on. Si PBBM po dumidiretso sa mga lugar na nasalanta at siya po mismo, tinitingnan niya mismo, siya mismo ang namimigay ng mga ayuda. Dahil iniiwasan ni PBBM ang mga kurakot system, di ba? Kaya kita niyo mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, ilang araw na daw yan, wala daw silang ayuda walang natatanggap na ayuda. Tapos yung mayor, anong sinasabi? Kesyo ganito daw, kesyo ganyan, o madaming diba, madaming alibay. O nangyari ba yan kay PBBM? Hindi nangyari yan kay PBBM dahil si PBBM mismo ang pumupunta. Nakikita nyo naman siguro, punta kayo sa Presidential Communications. Nakita nyo naman mga kaibigan kung gaano kabilis ang pagpunta ni PBBM sa mga lugar na mga nasalanta ng bagyo at siya mismo ang namimigay ng tulong. Kaya ang mga tulong ay talagang nakakarating sa tao kasi si PBBM mismo ang namimigay. Oh, di ba? Yan ang kaibahan ni Duterte at ni PBBM. Si Duterte, inaasa lang niya sa lahat, kaya yan, delay, pagkatapos, sinisisi pa niya ang Kongreso, hindi daw siya nakapagdeklara ng state of calamity, kasi dahil daw sa bagal, dahil daw yung batas daw na ginawa daw ng Kongreso, inutil daw, ganyan daw, etc. Ngayon ba, nakarinig ba kayo kay PBBM na nanisi? Oh. Tapos ito pa, nanisi din si Duterte sa mga mayor, di ba? Etong sa mayor, napanood niyo na siguro to, no? Nagsorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan, sinabi ng Pangulo na marami at magkakalayo raw kasi ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya hirap silang tugunan ang pangangailangan ng bawat lalawigan. Pero sa isang punto, isinisi ng Pangulo sa mga mayor ang mabagal na aksyon. Kinakailangan daw kasi munang magsumite ng damage report sa national government bago makapaglabas ng calamity fund. Nauna nang nangako si Pangulong Duterte na lilikom ng 10 bilyong piso para tugunan ang disaster relief and recovery ng mga binagyo. Hanggang Pasko magtatrabaho ako. Hindi ako mag-New Year. Talagang lalabas ako. Pero ito, hintayin na lang ninyo. 1 or 2 days, sabi ko sana na kung umabot lang man ng Pasko. Ewan ko, dinil-downloadan yung pera ngayon. Oh, di ba? Mula nang bumagyo, walang ayuda. Ba? Kaya nung nagkaroon ng ayuda, grabe, pila ang mga tao. Guys, hindi nangyari yan sa panahon ni PBBM. Pila balde naman ang mga residenteng umaasang makakakuha ng ayuda dito sa covered court ng Barangay San Juan, Surigao City. Naaaburido na raw sila dahil 5 araw na matapos ang bagyo pero wala pa rin silang tulong na natatanggap. Kahit malang sana yung mga canned goods, kahit mga dilata-dilata lang yan, laking tulong na rin po yan sana kung meron. Pantay-pantay ang pagbigay, di kisyo kay may pera ka, mayaman ka o ano. Wala yan, lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo eh. Wala ma'am. Hingan-hingan ko ma'am, basta sakali makakuha ko bugas. Paliwanag naman ni Mayor Ernesto Matugas Jr. na tagalan ng relief distribution dahil halos lahat ng kanilang empleyado apektado ng bagyo. Di ba? Hindi nangyari yan sa panahon ni PBBM. Mula nang umpo si PBBM hanggang ngayon, never nangyari yan. Dahil agad-agad nagkakaroon ng ayuda at si PBBM mismo pumupunta doon para magbigay ng ayuda. At hindi ganyan na pinapapila ng napakahaba ang mga tao. Guys, kay PBBM, kapag namigay si PBBM ng mga ayuda, ang mga tao nakaupo. So, kita nyo? Sa panahon ni Duterte, pinapapila ang mga tao, nakatayo ang mga tao, pinapapila, pawis na, samantalang sa panahon ni PBBM, ang mga tao, libo-libo na mga tao, nakaupo, mga kaibigan. O dyan mo makikita, iba talaga ang Marcos administration, iba talaga si PBBM. Si PBBM ang may tunay na malasakit sa mga Pilipino. Mga kaibigan, i-share niyo po ang video na to. I-share ninyo sa inyong mga kamag-anak, sa mga DDS na walang alam. Dahil mga kaibigan alam niyo kung bakit ko tinapik to ngayon? Kasi naiinis na ako. Pabalik-balik sa newsfeed ko, halos lahat ng mga DD sheets, hindi ko naman pina-follow mga kaibigan. Lumalabas sa newsfeed ko, yung bang pinagkukumpara nila si Duterte at si PBBM. At pinupulaan nila ang bigay ni PBBM na yero.
Bagong yero bagong plywood, bagong kahoy at mga pako at 10K pinupulaan nila. Samantalang kay Duterte hindi nila pinulaan yung tarpaulin at saka niyog na nasira sa panahon ng bagyo. Yun ang pinamigay, mga kaibigan, sa mga biktima ng bagyo at 5K lang ang binigay na ayuda. Pero hindi nila yan, hindi nila kinokontent yan. Pinupulaan pa nila si PBBM na ganun lang daw ang bigay. Pero kita nyo mga kaibigan eto ebidensya. Ebidensya ito ng pagiging incompetent, ng pagiging walang hiya, walang puso ni Duterte. Nasalanta ng bagyo, ganyan na ang nangyari. Pagkatapos, bibigyan mo lang ng ganyan. Ano yan? Tarpaulin? Para lang yan sa baboy. Yung tangkal ng baboy, lagyan ng tarpaulin, mga tarpaulin para hindi sila mabasa, hindi sila di ba? Para lang yan sa mga aso. Mabuti pa nga ang aso, maganda-ganda, di ba? Maganda-ganda ang bahay. Eto, tao, take note, mga nasalanta, ito lang bagyo. Pagkatapos ganun lang ang binibigay ni Duterte. Kita niyo mga kaibigan ganyan lang. Minamaliit ni Duterte ang ating mga kababayan. Siya kaya ang masalanta ng bagyo at bigyan ng tarpaulin at bigyan ng mga kahoy, ng puno ng niyog na natumba. Yun kaya. Siya kaya ang bigyan ng ganon. Palibhasa kasi hindi niya ramdam mga kababayan dahil kapag merong malaking bagyo, siya ay nasa kanyang bahay, bato ang kanyang bahay at komportable siya na natutulog. Samantalang yung mga kababayan natin, nakita niya naman nasisira ang mga bahay, eto siya, binigyan lang niya ng tarpaulin. Diba? Sila lang kasi gusto laging bida admin rich. Pangkumot daw ng mga biktima ang tarpaulin. Sabi ni Duterte, para daw may masilungan Masilungan. Tarpaulin ang binigay. Tarpaulin para meron daw pang tapal-tapal sa kanila mga bahay, para daw may masilungan. Tapos, puno ng niyog daw, pinabili niya si Secretary Anyo ng tarpaulin at puno ng mga niyog na natumba noong panahon ng Odette para ipamigay doon sa mga nasalanta ng bagyo. Diba? Grabe si Duterte mga kaibigan. Sobrang walang puso. Ganyan mga tao, mga walang puso. Yan. So, isa pa, tingnan pa natin yung isang video. Itong isang video, alam niyo na to Grace, kumusta na ba ang sitwasyon ngayong araw sa Palawan at may mga grupo na yan para magbigay ng Ito naman sa Palawan. Guys, ito, tingnan nyo. Tingnan nyo ito, guys. Mga tulay na. Production and Management Office ng Palawan ay hindi rin makontak sa mga oras na ito. Kaya maraming tulay ang nasira. Ang mga tulay na yan ay mismong sa National Highway. Ang iba naman ay nagkaroon ng landslide, kaya naharangan yung tulay. Isa yan sa dahilan kung bakit maraming mga residente. Guys, napansin nyo ba yung mga tulay? Napansin nyo? Yung mga tulay na nasira, walang bakal. Di ba ngayon pinapa-viral nila yung tulay na nasira, guys, na walang bakal? Pero tingnan nyo to. Sa panahon ni Duterte, yung mga tulay, ang daming tulay na nasira, mga walang bakal, semento lang. Ipa-viral din kaya natin to para malaman ng mga DD sheets na mas malala, matindi sa panahon ng kanilang tatay. Dahil ang daming tulay na nawasak at kitang-kita mo, semento lang, walang palaman, walang bakal. Diba? Yan ang hirap kasi sa mga DD sheets mga kaibigan. Mahilig silang mamula, Pinipentasan nila ang Marcos admin, pero mas matindi pala sila. Diba? Nalala ko noon tuwing may sakuna, nagpapapress con lang si Digong after ng sakuna. Bira siyang tumulong personal. Yes po. Sa totoo lang, wala akong nakita na yung katulad ng ginagawa ni PBBM, wala akong nakita na ganyan. Hindi ko nakikita si Duterte na gumawa ng ganyan. Yung katulad kay PBBM, na personal na pupunta sa mga tapos mamimigay ng ayuda, kumustahin yung mga nasalanta, kung kamusta na sila. Guys, walang ganyan. Wala akong nakitang ganyan sa panahon ni Duterte. Diba? Kaya sa panahon ni Duterte, mga kaibigan, hindi lang masyadong nahihirapan noon si Duterte kasi ang dami niyang kakampi.
tayo, mga loyalista, mga Marcos supporters, kakampi niya tayo eh. Kapag merong mga sinasabi ang mga yellow, mga dilawan na tungkol sa kanya, nandito tayo eh. Nagdidibang tayo sa mga sinasabi ng dilawan. Marami siyang kakampi. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, di ba? Andyan yung tumitira yung ibang dilawan, tapos todo tira din ang mga DD sheets. May mga dilawan na hindi tumitira, may mga dilawan na sumusuporta kay PBBM, pero meron pa rin mga toxic na dilawan na grabe tumira kay PBBM. Katulad nilang ni na Rowena Guanzon, yan. O grabe tumira yan kay PBBM, di ba? Meron pa rin. Kaya si PBBM ngayon, guys, kay PBBM ngayon, panahon niya, talagang halos lahat, no? DD sheets, mga dilawan. So tayo lang talaga ang nagtatanggol sa Marcos administration. Tayo lang na mga Marcos at PBBM supporters, no? May mga dilawan din naman na nag-BBM na rin, no? At na-appreciate natin yon dahil hindi sila bulag, nakikita nila ang katotohanan ng Pangulo natin. Bagamat hindi nila kaalyado, ay maayos naman ang ginagawa sa bansang Pilipinas, di ba? Pero ito mga DD sheets, bulag talaga. Kasi kita nyo, yung mga weakness, yung mga kabulastugan, kalokohan ng tatay nila, hindi nila nakikita. Pero eto na tama naman ang ginagawa ng ating Pangulo ay nakikita nila, di ba? At ito na po ang hinihintay ng mga nasalanta. Nag-aabiso na mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na mamimigay ang pamahalaan ng 5,000 pisong ayuda sa kada pamilyang naapektuhan ng bagyong Odette. Sapat na raw ang nalikom ng pamahalaan kahit pa sinabi ng Pangulo noong mga nagkaraang araw na said na ang pondo dahil sa COVID-19 response. Una na rin sinabi ng Malacanang na humugot sila ng pera mula sa ilang proyekto ng pamahalaan. Pinabibili rin ng Pangulo si Interior Secretary Eduardo Año ng tarpaulin o kaya ng mga puno ng niyog na bumagsak lalo na sa Siargao para maging pansamantala raw na pantapal sa mga bahay na nasira. Kasabay niyan sinisi ng Pangulo ang batas kaya hindi siya agad nakapagdeklara ng state of calamity. These stupid laws passed by Congress. Sila man ang final word dyan sa whether it should be or it should be not. That the laws should be changed. And it behooves upon this Congress, if they want to, or the next president, may I advise, try to repeal the law so that hindi na kailangang assessment. I-share ninyo sa inyong mga kakilala na mga DD sheets para nang sa ganon makita nila mga kaibigan na sa panahon ni Duterte, tarpaulin lang ang pinamigay, tarpaulin at saka puno ng niyog na mga natumba, yun lang ang pinamigay ni Duterte para daw may masilungan ang mga tao at saka 5K lang na ayuda. Samantala ngayon kay BBM 10,000, 'di ba? Ang laki ng ibig ng diferensya, 'di ba, mga kaibigan? Sobrang laki ng diferensya at take note si PBBM walang sinisi, pero si Duterte sinisi ang Kongreso dahil inutil daw ang batas na ginawa ng Kongreso at meron pa siyang sinabi doon na the next president daw, sana ang next president daw ay mag-utos na baguhin daw yung batas na ganito, i-repeal daw, ganyan. Hello, wala namang kay PBBM, wala namang kaso yan kasi kay PBBM, laging nakamonitor si PBBM at andyan kaagad ang deklarasyon ng state of calamity. Andyan agad ang ayuda. Diba? May kaso lang yan sa mga presidente na tamad na katulad ni Duterte. Tamad, laging tulog. Palibasa kasi, walang ginawa kundi mag-Mary Jane at mag-fentanyl. Diba? So ano pa mga kaibigan, no? Nakalagay pa, bukod sa Kongreso, sinisi din niya ang mga mayors. Ang babagal daw kasi kumilos sa mga mayors. Diba? So, yun mga kaibigan, ang pagkakaiba ng dalawang ito. Si PBBM at saka si Duterte. Si PBBM, mas efficient. Si PBBM, talagang ready. Before, mga kaibigan, wala pang bagyo, naka-preposition na ang lahat-lahat ng mga kakailanganin, ng mga relief goods. At kapag bumagyo na, andyan si PBBM, nagmo-monitor kung ano ang galaw ng bagyo. At kinabukasan, may press debriefing na naman si PBBM, tinatanong kung saan, alin, paano, gaano kalaki ang nasalanta. And then, the other day, ayan na, si PBBM, kapag pwede nang lumipad, andyan na siya sa helicopter at tinitingnan niya ang lahat kung ano ang mga na-damage. At kapag may nakita siya doon na pwede nang daanan, kinabukasan, si PBBM, makikita mo, nandun na sa lugar na yon, may dalang ayuda at namimigay na ng mga ayuda. Guys, hindi po yan nagawa ni Duterte. Dahil
ni Duterte? 2 to 3 days ay nakapag-instruct na daw siya, kaya wag na daw aasahan na nandyan siya kapag during the typhoon, kasi 2 to 3 days nakapag-instruct na daw siya. That's a big mistake. Yan ay isang malaking kalokohan at katangahan at kabobohan. Bakit? Yung nga pag sinabi mong bagyo, nag-iiba-iba yan, nagbabago-bago yan. Kung 2 to 3 days, ang alam mo ay ang center ng bagyo ay nasa Metro Manila, kapag nandiyan na ang bagyo during that time, lumilihis yan. Minsan pupunta yan sa Luzon, doon sa Bicol, pagkatapos NCR na sinasabi na center ng bagyo, magtataka ka, mainit, o minsan naman talagang ang gilang o may ulan man, konting-konti lang. Ganyan po kasi bagyo yan unpredictable. Kaya isang malaking katangahan at kabubuhan ang sinasabi ni Digong na 2 to 3 days ay nakapag-instruct pa siya. Dahil kung ano yung nasabi niyang instructions noon, pagdating po ng bagyo, ay iba na po yan. Hindi na po yan applicable. Diba? Dahil nga po ang bagyo ay unpredictable at nagbabago-bago ng direksyon. Yan po mga kaibigan. Kaya between Duterte and PBBM, si PBBM po ay may talino at may common sense. Si Duterte, bugok. At ang pinapaira lang niya ay ang kanyang pagdadaldal, ang kanyang pambubudol. Magaling lang po siya mambudol, mambola at magsinungaling. Real talk tayo dito. Yan lang po ang alam ng mga Duterte, ang magsinungaling. Nakita niyo si Basti Duterte, tinuturuan po niya ang ating Pangulo na magsinungaling. Yan. Okay, parinig natin sa inyo ang turo ni Basti. Dapat daw, magsinungaling daw si PBBM. Paparinig ko sa inyo komentuhan na rin natin ito. Nagsamit lang sa ulo. Ang gagawin natin. Sa dami lang ba naman ang pwede mo sabihin? Pag sinungaling ka na lang, kailangan tayong mabango, mga shit na sinasabi talaga ng mga politician. Ba't hindi na talaga sinabi yung mga ganun? Sinungaling ka na lang. Ba't ka pa talaga kumamot sa ulo? Ba't sasabihin mo sa harap na camera na anong gagawin natin? Di ba? Tinuturuan niya mga kaibigan si PBBM na magsinungaling. Guys, di ba? Eto mas gugustuhin ko pa ang isang politiko na truthful kaysa politiko na nagsisinungaling. Unang-una sa lahat, walang masama sa ginawa ni PBBM na kumamot siya ng ulo at nagsabi siya anong gagawin natin. Si PBBM po ay tao. At bilang isang tao, yan mga kababayan, ikaw man ay nasa mababang posisyon o pinakamataas na posisyon, tayo ay nakakaranas ng pressure. Lalo-lalo na kapag ganitong sakuna na helpless tayo Hindi natin masasawata o mapipigilan ang bagyo. Helpless tayo pagdating sa mga kalamidad, no? Walang tao na nakapagpigil ng bagyo. Meron ang Panginoong Jesus. Siya lang ang nakapagpigil ng bagyo during His time. Pero tayo mga tao, helpless po tayo. At bilang isang tao, na katulad po ng ating Pangulo, PBBM, ito po ay isang natural na reaction. Mapakamot ka ng ulo, di ba? Na kapag lalo na under pressure ka. At yung pagtatanong niya sa kanyang cabinet members ay isang magandang connotation na iginagalang po niya at kanya pong nirerespeto at dahil sa kanyang paghingi, mga kaibigan, ng opinion ng kanyang mga cabinet members, isa lang ibig sabihin nito na ina-acknowledge niya na ang kanyang cabinet members ay parte ng Marcos administration at ina-acknowledge niya na ang mga yan ay meron ding mga opinion, mga talino na dapat i-consider. Mga guys, kapag kasi hindi mo kinonsider na magtanong sa iyong cabinet members, ibig sabihin nun, yan ay isang malaking kabobohan. Kasi mamimiss mo yung opportunity na meron pala dyan sa cabinet member mo na napakagaling sa response pagdating sa disaster. Meron pala dyan sa cabinet members mo na napakaganda pala ng kanilang plano, ng kanilang opinion, ng kanilang masasabi, ng kanilang ideas tungkol sa response sa bagyo. Pagkatapos, kung hindi mo yan tatanungin, yung mga yan, at nagre-rely ka lang sa sarili mong knowledge, mamimiss mo ngayon yung opportunity na dapat makakapag-collect ka pa ng different ideas na mas magaganda pa kaysa sa ideas mo. Kasi di ba sabi nga sa Biblia, 2 heads are better than 1. Ang isa, mga kaibigan, yan lang ang thoughts mo yan lang ang naisip mo Pero kapag kinolect mo ngayon yung mga ideas ng iba-ibang mga tao, cabinet members, at makakapag-come up ka ngayon sa mas better ideas na meron ka, di ba mas mapapaganda ang iyong response sa disaster? Di ba?
So mas maganda po no sa isang leader, hindi po kabawasan sa isang leader na tanungin niya ang kanyang mga subordinates, ang kanyang mga members na magtanong kung ano ba ang pwede nating gawin. Dahil unang-una sa lahat mga kaibigan, naging leader din ako at ganyan din po ang ginagawa ko. Nagtatanong din ako sa aking mga members, ano ba ang pwede nating gawin. Hindi po yan makakabawas sa iyong pagkatao bilang isang leader. Bagamat yan ay makakadagdag pa sa iyong knowledge. At yan po, ang connotation po niyan, ibig po sabihin niyan mga kaibigan, ay meron kang kumpiyansa sa sarili mo. Kasi hindi ka takot. Hindi ka takot na mas mapagsabihan na, ay, bakit siya humihingi ng ibang opinion? Baka wala siyang alam. Diba? Ibig sabihin, may confidence ka sa sarili mo. Kilala mo ang sarili mo. Hindi ka takot na sabihan ka na, ay siguro walang alam yan dahil nagtatanong. Diba? Meron kang self-confidence. Mga kaibigan, yung mga ayaw magtanong sa kanilang mga members, sa kanilang mga subordinates, yan yung mga akala mo mga all-knowing, akala mo alam nila lahat, but deep inside hindi nila alam. So ang ginagawa nila ay mag-iimbento sila, gagawa sila ng mga plano, gagawa sila ng kung ano-anong mga magkakamaap sila sa desisyon. At the end of the day, failure. Failure, mga kaibigan, malaking failure dahil nga alam nila, may duda sila sa sarili nilang desisyon, pero ayaw nilang magtanong sa iba dahil nahihiya sila, dahil baka sabihin weakness yun nila, di ba? Kaya at the end of the day, sino ang nagsuffer? Hindi naman siya kundi ang kanyang mga tao, di ba? So, kay PBBM po, hindi po ito kawalan, hindi po ito weakness. Ang ginawa po ni PBBM ay isang tamang gawain ng isang leader ng bansa na i-acknowledge niya ang knowledge ng kanyang mga members, ng kanyang cabinet members, magtanong siya different ideas. Diba? Two heads are better than one. Ika nga, mga kaibigan, no? Mabuhay ang bagong Pilipinas at mabuhay ka, mahal naming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., loyalist from Visayas. Marami pong salamat, no? So, yan mga kaibigan, no? At eto yung sinasabi ni Baste na dapat magsinungaling na lang. Hello, wag niyong turuan ang Pangulo namin. Dahil in the first place, kaya nga namin nagustuhan ang Pangulo namin dahil hindi sinungaling ang mga Marcos. Kayong mga Duterte, sanay kayong magsinungaling. Diba? Ganyan na ang ginawa ng tatay niyo. O, tinanong siya noon, anong gagawin niya tungkol sa China, sa pagbubuli ng China at pag-angkin sa West Philippine Sea. O, ano sabi ni Duterte? Nagsinungaling, magje-jet ski daw siya. Tapos nung nanalo, nung tinatanong siya, bakit ganyan, ba't hindi tinupad? O, anong sabi niya? Nagbibiro lang daw siya. Hindi yung pagbibiro, yan ay isang pagsisinungaling. Yung nagtanong mga kaibigan, anong nangyari dun sa nagtanong? Na-frustrate. At ang sabi ng nagtanong, na-dismaya daw siya dahil ang akala niya, binoto niya si Duterte dahil ang akala niya ay mapadigan na daw sila ng mga mangingisda. Meron na silang magiging kakampi, meron na isang pangulo na talagang ipaglalaban ng West Philippine Sea, pero nadismaya siya kay Duterte. Kita mo, nagsinungaling para lang may halal sa pwesto. So mga kaibigan, hindi natin kailangan ng ganyang klaseng politiko dahil ang mga politikong ganyan, mga sinungaling, para lang ihalal sila sa pwesto, yan ay mga trapo. Trapo ang tawag dyan. No, gagawin nilang lahat to the point na magsisinungaling sila kahit alam nila na hindi nila kayang gawin basta lang sila ay ihalal sa pwesto. So, tinuturuan ni Baste sa PBBM, tinuturuan ng isang standby ang ating Pangulo. Gosh, mga kaibigan, walang-wala naman si Baste kay PBBM, no? Sa karakter, sa pinag-aralan, sa mga strategy, doon sa kanyang experience sa politika, walang-wala si Baste. Isang standby lang po si Baste Duterte at isang barumbado na mismo ang tatay niya ang nagsabi na si Baste Duterte daw ay isang luko-luko. Diba? O ngayon, bakit si Rodrigo Duterte ang tumakbo as mayor? Diba? Kasi nga mga kaibigan, nabalitaan ko na ito pa lang si Baste ay ayaw sa kanya ng mga councilor, ayaw sa kanya ng mga tao na nakapaligid sa kanya dahil si Baste Duterte daw is a bad mayor. Bad mayor. Kaya mga dabawenyo, lulukuhin na naman kayo ng mga Dutertes, pagsisinungalingan naman kayo ng mga Dutertes. Kasi yan si Duterte, tumakbo lang ngayon yan para kapag nanalo siya, aalis na siya sa pwesto at ililipat na niya kay Baste ang kanyang pwesto. Siyempre, vice mayor So si Baste na
ang magme-mayor ng Davao. O di ba? Kasinungalingan yan. Di ba? Kasinungalingan yan. Kasi tatakbo siyang mayor si Duterte pagkatapos kapag nanalo, aalis siya, magre-resign tapos si Baste na ang magiging mayor. O di ba kasinungalingan yan? So tama yung sinasabi ni Baste ngayon. Tinuturuan niya si PBBM magsinungaling. Kasi nga, sanay na sanay ang mga Duterte na magsinungaling. Katulad din ni Inday Lustay na puro kasinungalingan ang mga sinasabi. Nakita niyo mga kababayan, hearing ng good governance sa DepEd sa OBP doon sa kanyang confidential funds. Kita niyo? Puro kasinungalingan. Lumalabas mga kaibigan na ang kanilang mga sinasubmit sa COA ay puro kasinungalingan, puro mga ano ba yan, yung inaano lang nila, iniimbento. Kita niyo mga kaibigan, saan ka makakita ng mga dokumento, mga kaibigan, na ipinasa 150 times nagkaroon ng typographical error? Saan ka makakita niyan? Sabi ko nga sa inyo, di ba, sa live ko kahapon, kung magkakamali ka man, pinakamarami na yung 5. Guys, teacher ako dati, at ako din ay nagpapasa ng mga reporting. Gumagawa din ako ng description ng mga bata, gumagawa ako ng grades sa mga bata. Kung ako man ay magkamali, tama na, marami na yung 5. Pero eto mga kaibigan, kay Sara Duterte, kay Inday Lustay, 150 times nagkaroon ng typographical error. Saan ka makakita ng ganun? So mahalata mo talaga na dahil sa kanilang mga pagmamadali, pagmamaniobra ng mga dokumento na yan, ayan, talaga namang kitang-kita, lumalabas ang katotohanan, nagkakamali-mali na sila. Diba? Sabi nga nila kung ano daw puno, ganun ang bunga, lahi ng mga Duterte siguro ang pagiging sinungaling. Correct, no? Mga sinungaling talaga yung mga yan, no? Russell Ordonez, correct ka dyan. Naku guys, yung aking yan. So guys, shout out ko na muna kayo, i-end ko na muna ang aking live kasi gutom na ako, ano na pala, no? Kainan na. Melanie Bernardo Mendoza, babalik na lang ako mamaya, guys, watch kayo ulit. Stefan Almasan, Jemric Asis, Febelin, nawala. Stefan Almasan, Jemric Asis, Febelin Neil, marami pong salamat, at sa mga nanonood ngayon na hindi po nagkomento, marami pong salamat, no? Babalik na lang po ako mamaya for another live, no? At yung video po ni Duterte na kung saan sinabi niya na pinapabili po niya si Secretary Anyo ng tarpaulin at saka ng mga puno ng niyog para daw doon sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Ipopost natin dito yan. Tapos pagtatawanan natin, no? Pagtatawanan. Bye!